Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre mga kasawi, isa na naman sa babasahin natin na sandar ngayong gabi ang ating tatalakayin. Hello po, pa-hide ng identity or profile po. Gusto ko lang po itanong, may asawa na po ako pero nakagawa ako ng hindi maganda. Nagkaroon pa ako ng babae at nalaman ng asawa ko. Sa ngayon po, wala na po akong babae, pero yung asawa ko, never niya ako pinatawad, araw-araw niya ako pinapamukha sa akin yung nagawa ko. At kahit kailan, never niya ako mapapatawad. Ginawa ko best ko para maibigay lahat ng suporta, pero ang pinakamasakit yung sabihin sa akin na wala na daw akong naitulong o pagod sa kanya at sa anak namin. Kahit anong gusto ko, magkaayos kami, laging away lang ang napupuntahan at sinisiraan na ako sa lahat ng family member at relative niya. Tama po ba na makipaghiwalay na lang kaysa ipagpatuloy yung relasyon na sa alam mo na hindi masaya at wala na yung love, trust at respect? Sana mapansin, thank you. So, ayan mga kasawi, ang bigat ng ating tatalakayin ngayong gabi mga kasawi, na ang isang lalaki ay nagkasala ito at hindi ito pinatawad ng kanyang asawa. Siyempre, for me mga kasawi, magbibigay tayo ng sarili nating opinion. So, para sa akin, siyempre, hindi kasi lahat ng isang babae ay pare-pareho yung mindset mga kasawi. Kumbaga siguro, pagpalagay natin na isang beses mo lang ito ginawa. Kasi may mga babae na kapag gumawa ka ng kasalanan, niloko mo sila, yun yung panindigan nila sa sarili nila na hindi na talaga sila babalik. Kasi may kasabihan tayo na kapag once na nag-cheat ang isang tao, kapag pinatawad mo ito, ibig sabihin, meron chance na ulit na mangyayari at paulit-ulit itong gagawin sa'yo. So siguro sa asawa mo, Sander, ang ginawa niya kahit gaano kasakit para sa kanya na nagloko ka, mas maganda na hindi na siya makipagbalikan sa'yo para at least isahang sakit lang ito. Kasi iba-iba kasi yung mindset ng babae mga kasawi na may ibang babae na pinagpapatawad ka kahit nasasaktan na sila, pero sa kanya kasi siguro isang bagsakan na lang yung sakit. Pero at least kapag nawala kayong dalawa is wala na siyang alalahanin pa na masasaktan siya ulit. So kung ikaw naman nag-effort ka para sa asawa mo dahil nagkasala ka, 'di ba lagi ko ang sinasabi sa inyo mga kasawi na kapag once na kayo ay nagloko, iisipin nyo ng maraming beses. Lagi nyong iisipin na maraming beses bago kayo magloko kasi nga kapag nalaman ito ng asawa nyo, ay mawawalan kayo ng asawa. Lagi niyong tatandaan niyo mga kasawi. 'Di ba kapag mahal mo ang isang tao, bakit ka pa kailangan magloko? Bakit mo pa kailangan lokohin ang asawa mo na alam mo sa sarili mo na hindi mo naman kaya, 'di ba? O dahil sabihin niyo natukso lang kayo, nagkaroon lang kayo ng ano sa katawan, tapos ngayon nagkainuman kayo ng babae, ganyan kasi ganyan yung mga senaryo ng mga kalalakihan. Ay natukso lang ako. Kasi babae na yung lumalapit, syempre sino ba yung lalaki na hindi tutuka, 'di ba? Ganyan yung mga mindset ng mga kalalakihan. So kung ikaw nagkasala ka, nag-effort ka, pero hindi bumalik sa'yo ang isang tao, yung taong mahal mo, ibig sabihin kahit paanong gawin mo na panunuyo sa isang babae, pero pag ang isang babae ay bumitaw na ito, sabi ko nga sa inyo paulit-ulit yan, hindi na babalik kasi buon na ang desisyon nito na talagang makikipaghiwalay sa'yo dahil ayaw niya na masaktan pa ulit. Kaya ang inending niya, nakipaghiwalay na siya sa'yo, gusto niya na makipaghiwalay sa'yo kasi ayaw niya pang masaktan. So ating sender, para sa akin, kung talagang ginawa mo yung effort mo tapos hindi na nakipagbalikan yung asawa mo, isa lang ibig sabihin yan. Mamuhay ka na mag-isa at higit sa lahat, hindi lang yun. Gawin mo, na ipakita mo sa asawa mo na nagbago ka na kahit na hindi kayo nakipagbalikan para na lang sa anak mo at para na lang sa pamilya ng asawa mo. Para ipakita mo sa pamilya ng asawa mo na talagang matino ka na at nagbago ka na. Para sa ganun is napakita mo pa rin yung sarili mo na kahit na mag-isa ka na lang ay matino kang namumuhay. At syempre mag-move on ka na lang at higit sa lahat, magsimula kang muli. Malay mo someday kapag nagkataon na talagang humilom na yung sakit na nararamdaman mo, may makita ka bang isang babae na magmamahal sa'yo ulit. Kaya kapag once na meron ka ng makitang babae, lagi mong tatandaan at mamahalin ka nito, wag mo nang sasaktan at wag mo nang lolokohin. Kasi kapag once na niloko mo ito, babalik ka lang ulit doon sa unang senaryo na ginawa mo doon sa asawa mo. Kasi pwedeng maulit-ulit yun kapag once na niloko
niloko mo ulit ang panibago mong karelasyon. Lagi mong tatandaan yan. Kaya sa mga kalalakihan, kapag mahal niyo ang asawa niyo, kahit paano ang tukso sa paligid, wag nyo nang subukan kasi gugulo lang yung buhay mo, hihiwalayan ka lang ng asawa mo at mawawala sa iyong pamilya mo at higit sa lahat, masisira pa ang dangal ninyo mga kasawi. Yan yung lagi niyong tatandaan mga kalalakihan kasi hindi lahat ng mga babae ay bumabalik kahit sa una na panluloko ninyo. Kasi may ibang babae, talagang paninindigan nila ito kahit na nasasaktan sila na sobra. Mas okay yun sa kanila kaysa balikan kanila mga kasawi. So yan lang po mga kasawi sa ating sender. Naway nabigyan kita ng kaliwanagan dito sa ating topic ngayong gabi. At syempre sa ating mga commenter, pwede kayo mag-comment kung ano ang suggestion ninyo sa ating sender para maliwanagan siya kung ano ba talaga ang kanyang gagawin sa ganitong sitwasyon niya. Maraming salamat mga kasawi sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye!